Si Rowena Binguanzon ay hindi lamang isang dating commissioner ng COMELEC at COA, kundi isa ring abogado, professor at aktivista sa karapatang pantao at kababaihan. Sa kanyang mahigit 3 dekadang karera, naging sentro siya ng atensyon dahil sa kanyang matapang at prangkang paninindigan, mula sa legal na larangan hanggang sa social media. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan at kredibilidad, hindi rin nakaligtas si Rowena sa iba't ibang kontrobersya at pagtatalo na naging tampok sa publiko. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Rowena Guanzon. Early life and family background. Ang lawyer, politician, and activist na si Maria Rowena Amelia Villena Guanzon ay isinilang noong August 29, 1957. Anak siya ng isa sa mga kauna-unahang babaeng politiko sa bansa at isang bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig na pareho ring mga abogado. Lumaki si Rowena sa isang pamilyang laging sinusubok ang talino at maagang hinuhubog ang tapang. Ang karanasang ito ang nagpatatag sa palabra at palaban sa 68 years old na tubong Cadiz City, Negros Occidental, na natutong huwag umatras sa anumang argumento kapag alam niyang siya ang nasa tama at kadalasan siya rin ang may huling salita. Nagmula sa pamilyang tanyag dahil sa kanilang mga asukalan o hasyenda. Ang kanyang amang si Sixto Rojas Guanzon Sr. ay isang retiradong Regional Trial Court Judge, habang ang kanyang ina naman na si Elvira Cosing Villena ay isang abogada at dating Vice Mayor ng Cadiz. Nagsilbi din ito bilang board member ng Negros Occidental at naging politiko sa loob ng 36 years. Ang kanyang ama ay nagpakita ng pambihirang tapang noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa edad na 17, sumali ito sa isang guerrilla intelligence unit sa Kabangkalan City. Naaresto siya at binugbog ng mga sundalong Hapones, ngunit nakatakas at nagpatuloy sa pagkikipaglaban. Dahil sa kanyang kabayanihan, ginawaran siya ng United States Congressional Gold Medal. Pumanaw ang kanyang ina noong July 11, 2020 sa edad na 95 at sumunod ang kanyang ama 3 buwan matapos nito, noong October 1 sa kaparehong edad. Si Rowena ay ikaapat sa 8 magkakapatid. Karamihan sa kanyang mga kapatid ay mga profesional, may isang retiradong hukom, 4 na doktor, isang board member at isang alagad ng sining at lingwista. Dahil lumaki siya kasama ang 5 kapatid na lalaki, sinanay siya ng kanyang mga magulang lumaban at huwag magpapaapi, lalo na sa mga lalaki. Education and Academic Excellence. Bilang estudyante, naging exchange student si Rowena sa Yuba City High School sa California noong 1974 to 1975. Bago ito, nag-aral siya sa Silliman University High School sa Dumaguete. Dahil lumaking matapang at palaban noong high school, muntik na siyang mapatalsik matapos siyang magprotesta laban sa ilang patakaran ng paaralan. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Rowena sa economics sa UP Diliman at kalaunan ay nagpatuloy sa UP College of Law, kung saan nagtapos siya bilang ika-6 sa klase at tumanggap ng Dean's Medal. Nakamit din niya ang master's degree in public administration mula sa Harvard University sa Kennedy School of Government, kung saan siya ay naging Edward S. Mason Fellow at nagsilbi bilang class marshal. Early career in public service. Matapos mapatalsik si Ferdinand Marcos Sr. sa 1986 EDSA People Power Revolution, itinalaga si Rowena bilang officer in charge o acting mayor ng Cadiz ng Pangulong Corazon Aquino sa rekomendasyon ni Bacolod Bishop Antonio Fortich. Sa edad na 28, siya ang pinakabatang mayor sa Pilipinas. Inialok ang posisyon sa kanya matapos tanggihan ng iba pang kandidato dahil sa takot sa karahasan mula kay lokal na makapangyarihang si Armando Bustillo na may papel sa Escalante Massacre noong 1985. Dahil sa patuloy na pananakot ni Bustillo at ng kanyang mga taga-suporta, kinailangan ni Rowena na magdala ng baril para sa sariling proteksyon kahit sa mga sosyal na pagtitipon at pampublikong okasyon. Professional and academic career. Bago maging COMELEC Commissioner, nagsilbi si Rowena bilang Commissioner ng Commission on Audit noong 2013 at nanguna sa pagtataguyod ng gender and development sa ahensya. Kilala rin siya bilang isang litigation lawyer, manunulat, at propesor ng batas na may espesyalisasyon sa gender equality, karahasan laban sa kababaihan at election law. Siya nagturo ng election law, public officers at local government sa UP College of Law at naging gabay sa maraming bagong abogado at public servants. Sa larangan ng akademya, siya ang may akda ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at pangunahing may akda ng mga publikasyon gaya ng Engendering the Philippine Judiciary na inatahala ng United Nations Fund for Women at ng UP Center for Women's Studies Foundation at the Davide Court, its contributions to gender and women's rights, na inatahala ng the Asia Foundation at ng UP Center for Women's Studies Foundation. Role as COMELEC Commissioner. Noong April 2015, itinalaga si Rowena bilang Commissioner ng Commission on Elections para sa 7 taong termino na nagtapos noong 2022. Sa panahon ng presidential election noong 2022, pinamunuan niya ang mga kasong diskwalifikasyon laban kay Bongbong Marcos sa First Division ng COMELEC.
Ilang araw bago magretiro, inihayag ni Rowena ang umano'y pagkaantala sa desisyon ng kapwa commissioner na nagdulot ng kontrobersya at malawak na atensyon sa publiko. Matapos ang kanyang pagreretiro, pinawalang sala ang petisyon laban kay Bongbong. Political involvement and advocacy. Si Rowena ay aktibong natataguyod ng karapatan ng kababaihan at ng mga marginalized sectors. Noong 2022, nagkampanya siya para sa P3-PWD party list ng House of Representatives elections ngunit hindi siya orihinal na nominado. Noong June 14, 2022, umatras ang lahat ng orihinal na nominado at pinalitan siya bilang unang nominado at nanumpa noong June 23. Gayunpaman, pinahinto ang kanyang pag-upo ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Noong nakaraang taon, ipinagbawal siya ng Korte Suprema na kunin ang posisyon dahil sa malubhang abuso sa diskresyon ng COMELEC sa pag-aproba ng substitution lampas sa deadline. Bagamat naharang ang kanyang pag-upo dahil sa technical na issue sa substitution, ipinakita ni Rowena ang kanyang patuloy na interes sa pampublikong serbisyo at representasyon ng mga marginalized sectors. Samantala sa larangan ng parangal, tinanggap ni Rowena ang American Field Service Mabuhay Award noong 2013 para sa tatanging kontribusyon sa gobyerno at batas. Noong 2014, binigyan siya ng Outstanding Alumna in Gender Equality and Women Empowerment Award ng UP Alumni Association at noong 2015, tinanggap niya ang Outstanding Sillimanian Award mula sa Silliman University. Controversy surrounding Rowena. Bagamat pinupuri si Rowena sa kanyang trabaho, naging bahagi rin siya ng ilang kontrobersya na umani ng malaking pansin mula sa media at publiko. Noong 2022, nagdulot si Rowena ng kontrobersya sa social media nang ibahagi niya ang aligasyon laban sa mag-inang Rufa Gutierrez at Annabel Rama. Ayon sa kanya, dalawang kasambahay ang di umano'y pinaalis ng hindi nabayaran at humingi ng tulong sa kanya. Mariing itinanggi ni Rufa at Annabel ang akusasyon. Kadalasan ng mga kontrobersya ni Rowena ay nauugnay sa kanyang matapang at prangkang estilo sa social media, partikular na ang mga alitan niya sa Korte Suprema. Viral Mall Incident, Rowena and the Cuff Controversy. Ang diretso at madalas ang panghamong pag-uugali ni Rowena sa social media tulad ng mga posts niya sa X at Facebook ay madalas na nagdudulot ng kritisismo at legal na pagsusuri dahil maaari itong makaapekto sa opinyon ng publiko at sa kanyang trabaho. Ngunit ngayon ang sinasabing tunay niya na pag-uugali ay lumabas kung saan nasaksihan at naramdaman ang kanyang bagsik. Dito nakaraang araw muli siya naging sentro ng atensyon at ulanin na batikos matapos ang insidente sa Rockwell Power Plant Mall sa Makati na nauwi sa tensyon dahil sa kanyang pag-ubo. Nagkaroon umano ng pagtatalo matapos umanong sabihan si Rowena na mag-asawa na umalis sa mall na maaaring magdala siya ng impeksyon. Dahil kilala sa kanyang matapang at prangkang personalidad, kaya naman mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang aksyon. Sa isang post niya sa Facebook noong linggo, December 7, ipinaliwanag niya kanyang panig tungkol sa insidente, lalo na sa mga taong agad na hinusgahan siya batay lamang sa video clip na nakita na waring nais na ipahiwatig na siya ang mali. Makikita sa video si Rowena ay nagtaas ng boses at nagmura sa gitna ng mall habang nakikipagtalo sa mag-asawa na hindi niya nakilala. Sinabi niya na nagsimula ang pagtatalo matapos siyang sabihan ng isang Chinese national na umalis sa mall nang umubo ng isang beses sa Makating lalamunan at tinukoy pa raw siya ng lalaki bilang hindi taga Makati. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Rowena na nakaramdam siya ng kahihiyan sa ginawa ng lalaki, kabilang na pangungutya tungkol sa hindi niya pagsusuot ng mask. Ayon pa kay Rowena, sinabi niya sa lalaki na wala itong karapatang utusan siyang umalis sa pampublikong lugar. Idinagdag niya na kung may sakit o natatakot siyang mahawa, siya mismo ang dapat umiwas sa mall. Dagdag pa ni Rowena, hiniling niya ang paghingi ng paumanhin mula sa lalaki, ngunit tumanggi ito at sa halip ay tumitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Idinagdag niya na tinawag niya ang lalaki na mata pobre dahil sa kanyang ginawa at sasabi nito na hindi siya makabili ng mask kahit na hindi ito mayaman at hindi nagdadala ng mamahaling gamit tulad ng Rolex o Gucci. Ayon pa kay Rowena, nag-apologize ang asawa ng lalaki sa ngalan nito, ngunit hindi siya mismo humingi ng paumanhin at lalo pa siyang tiningnan ng may galit. Dinepensahan ni Rowena ang kanyang reaksyon at sinabi na kilala siya sa pagiging maayos, ngunit hindi niya matitiis ang labis na kawalan ng katarungan o pang-aalipusta. Binanggit din niya na tumaas ang kanyang presyon ng dugo sa insidente, ngunit ito ay bumaba na matapos ang pangyayari. Dahil naramdaman ni Rowena na siya ay nirerespeto lamang batay sa pinapalagay na status ng ibang tao, naghain siya ng reklamo para sa unjust fixation at grave oral defamation sa Makati Central Police Station. Ayon sa kanya, sa proseso ng pulisya, di umano'y umalis ang lalaki sa lugar kasama ang kanyang abogado bago pa man nabasa sa kanya ang kanyang Miranda rights na tinawag ni Rowena na isang kilos na walang pananagutan at hindi kaaya-aya sa wastong asal. Binanggit din niya ng ganitong aksyon ng abogado ay labag sa kanilang code of conduct at dapat managot na inihalin tulad niya sa kaso ni Martin Luther.
At sa hiwalay niyang Facebook post, sinabi ni Rowena na kung may dapat siyang hinga ng paumanhin, ito ay mga staff at security ng mall, pati ng mga mamimiling na abala sa insidente. Ipinaliwanag niya hindi yun ang unang pagkakataon na naging beast mode siya sa mga sitwasyong itinuturing niyang mali o papang-abuso. Ayon kay Rowena, karamihan sa mga insidenteng ito ay idinulog niya sa korte at nanalo naman siya. Giit niya, hindi siya kailanman yuyurak sa dignidad ng mga maliliit at ang kanyang mga kilos ay nagmumula sa pagnanais na itama ang mali. Binigyang diin niya na maraming tao ang nakikita ang mali, ngunit pinipiling manahimik dahil ayaw magulo o natatakot na balikan. Para sa kanya, ito ang dahilan kung bakit lumalala ang pang-aabuso at maling gawain kabilang na ang korupsyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Sa huli, sinabi ni Rowena na matagal na siyang ganoon, walang pinipiling oras o lugar kapag may nakikita siyang mali. Anya kapag may mali siyang nasaksihan, sasabog at sasabog talaga siya dahil hindi niya kayang manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!